galing ng Marcos Jr. Patubarin niyo kayo dyan sa Pilipinas. Hanggang kailan kayo mag-aantay? Hanggang kailan kayo magpapasensya? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Nasaan ang hukbong sandatahan? Nasa saligang batas, kayo ang protektor. Hindi pa ba kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan ngayon? Ang Presidente Duterte na inako lahat ng binibintang sa kasundaluhan. Dahil kuya, kung bakit siya ngayon nakakulong. Pinakulong sa dayuhang bayan. Hindi ba kinakailangan ni Presidente Duterte ng inyong mga proteksyon, mga kasundaluhan at kapulisan? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang wala ng Pilipinas? Ang nagbubuhay na lang po sa Pilipinas ay yung mga OFW dahil sa inyong mga padala, sa inyong mga mahal sa buhay. Wala na pong industriya. Ang yumayaman, mga cronies na lang ni Marcos Jr. Hanggang kailan tayo mananahimik? Ngayon na. Dapat magka-unit din. Kaya nga, magkaisa. Ngayon mga narito sa Europa, bukas po ang inyong mga mata kung anong dapat na ginagawa ng gobyerno. Dito po sa Europa, libre ang gamot, libre ang paggamot. Sinulong na po natin ang batas na yan dahil yan ay naranasan ko na nung ako estudyante sa Inglaterra. Anong ginawa nila? Kinukurakot po nila ang salapi na nakalaan para sa mahihirap na kababayan natin. Sinulong po natin ang batas yan dahil nais natin maramdaman kung ano ang karanasan dito mga Pilipino sa Europe. True, guiding with your threats and deep wisdom. With gratitude profound, we raise our voices to all leaders now and still to come. Kaya pala, pwede pala, tara, padayon lang ta. You showed us true servant leadership at a scale we never imagined can be. You were the president. We thought we were here to serve you. But you dispelled that at the very start, ordering us to serve the people with all that we can. Through your actions, we learned what public service must be and that we in government are public servants, not royalties. You opened our eyes to what before was unthinkable. It might have been just a simple meal you shared with all of us, but for us, it was the highlight of our lives, forever imprinted in our memories. Something to look back on with joy, with pride. Through your actions that came as natural as your green jokes, we felt that we mattered, and so we gave our all to serve. Buhay at higit sa lahat, mayroong pagproteksyon at pagpapalang nagmumula po sa inyo. Hihiling namin, Panginoon, na magkaroon po ng hustisya ang aming mahal na dating Pangulo at ang aming bansa. At ang lahat ng mga namumuno ngayon ay magkaroon ng kaliwanagan. Magkaroon po sila o Diyos ng puso na magbago kung hindi man sila magbabago dahil punong-puno na sila ng kasamaan. Dalangin po namin na ang inyo pong hustisya at judgment ay bababa po sa kanila upang maghahari ang kabutihan sa aming bansa. At kaming lahat na mga Pilipinong nagmamahal sa aming mahal na dating Pangulo at nagmamahal po sa aming sariling bansa, wala po kaming iniisip kundi ang nation building na naumpisahan na ni Tatay Digong, ang build more at ang pagkakaisa sa lahat ng mga Pilipino, pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman, katulad po ng desire ng aming Tatay Digong at ganun din po ang aming pong mga desires. Yun po ang dahilan kung bakit mahal namin ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat siya lang at sa kanya lang po namin nararamdaman
sa lahat ng mga presidenteng dumaan sa buong Pilipinas. Sa kanya lang namin naramdaman ang tunay na pamamahala, tunay na pagmamahal, at tunay na pagbabago. Kaya o Diyos, kaming lahat bilang mga Pilipino, kami po'y nagkakaisa ngayon sa aming pong pananampalataya na walang bagay na mahirap at walang bagay na imposible sa inyo. Kami po'y kumakatok ngayon sa inyong pong trono o Diyos, na bababa po ang inyong kapangyarihan at magkaroon po ng kasagutan ang lahat ng aming mga dalangin at mga pangangailangan sa gabi ito. Habang kami magpapatuloy o Diyos hanggang matapos po ang pagtitipong ito, uuwi po kami na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng presensya nagmumula sa inyo, punong-puno ng pananampalataya at pagkakaisa na hindi lang ngayon, kundi hanggang matapos, hanggang sa dulo, magkakaisa po kami para sa aming bansa, para kay Tatay Digong bilang mga Pilipino. Pinabalik namin sa inyong kapurihan at pasasalamat sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, ang aming Amang Panginoong Jesucristo na may likha ng lahat ng bagay. Everybody say, Amen. Amen. To give us Bisaya man na yung